Alam niyo ba na may isang Ebli na umuwi ng Pilipinas? Nakaupo lang siya sa jeep papuntang terminal. At biglang may sumakay na babae na walang bayad. Pero may dalang bayong na tumutulo ng dugo. True story, to, at ang pangalan niya si Marlon. Apresenta Marlon, 36 anos, Ebli na 12 taon sa Riyadh. Akala ko ordinaryong biyehe lang yon. Hindi ko alam na babalik ako ng Pilipinas na may dalang sumpa na pumatay na ng 3 tao sa pamilya ko. Alas 5:30 na madaling araw, Riyadh pa rin. Hindi pa rin ako makatulog. 12 taon na akong Ebli dito, pero noong gabing iyon, parang may humihila sa akin pauwi. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ilalim ng unan. Isang text message mula sa numerong hindi ko kilala. Marlon, umuwi ka na. Namatay na ang nanay mo. 3 beses kong binasa. Wala akong natatandaan na may ganitong numero sa contacts ko. Tumawag agad ako sa kapatid kong si Lito sa Novaliches. Matagal bago sumagot. Hello, Lito, si Marlon too. Totoo ba namatay si nanay? Hindi siya nagsalita agad. Pagkatapos, mahinang-mahina. Kuya, buhay na buhay si nanay. Kanina lang kami nagkakep. Sinong nagsabi sa iyo niyan? Natigilan ako. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ulit ang text. Walang pangalan. Walang reply. Parang hinigop na lang ng hangin. Kinabukasan, natanggal ako sa trabaho. Walang paliwanag. Biglang tinawagan ako ng amo ko. Sinabing hindi na raw ako kailangan. Parang may nakatakda ng plano. Sa loob lang ng 2 araw, nakabook na ako ng flight pauwi ng Pilipinas. Huling gabi ko sa Riyadh, nanaginip ako. Nasa loob ako ng jeepney. Walang ibang pasahero. Sa harap ko, nakaupo ang isang babae na nakatakip ang mukha ng itim na veil. May bayong siyang hawak sa kandungan. Tumutulo ito ng dugo. Tumulo. Tumulo. Hanggang umabot sa paa ko. Hindi ako makagalaw. At nang itinaas niya ang veil, wala siyang mukha. Puro butas lang ang mata, at sa loob ng butas, may lumilipad na langgam na itim. Kinabukasan, nasa NAI na ako. Diretso ako sa Cubao para sumakay ng jeep papuntang Novaliches. Hapon na, terumulan. Bumuhos na parang gusto akong pigain ng langit. Umasok ako sa jeep na kulay dilaw na luma na, yung tipong halos kalawang na ang mga upuan. May 3 pasahero pa lang, isang matandang lalaki na natutulog, isang babaeng may payong na pula, at ang driver na mukhang pagod na pagod. Umupo ako sa bandang likuran, pinakadulo. Maya-maya pa, himinto ang jeep sa may Munoz Market. May sumakay na babae, kaya't mahaba ang buhok na basa. Nakaitim na damit na parang panglibing. Sa kaliwang kamay, may dalang bayong na native, yung gawa sa buri. Hindi siya nagbayad. Diretso lang siya sa gitna, naupo sa harap ko. Walang nagsalita, ni hindi siya tinanong ng driver. Bigla na lang may amoy. Amoy lupa na basa. Amoy dugo. At doon ko napansin. Sa ilalim ng bayong niya, tumutulo ang isang kulay pula na parang sarsa. Tumulo. Tumulo. Hanggang tumulo sa sahig ng jeep, dumaloy papunta sa paa ko. Hindi ko magalaw ang paa ko. Parang may nakadikit na malamig na kamay. Tumingin ako sa mga kapwa pasahero. Natutulog pa rin ang matanda. Nakatingin lang sa labas ang babaeng may payong na pula. Parang walang nararamdaman. Tinignan ko ulit ang babae sa harap ko. Hindi siya gumagalaw. Pero nararamdaman ko ang tingin niya. Sa ilalim ng buhok niya, may mga mata akong nararamdaman na nakatitig sa akin. Biglang nagsalita ang driver, malakas. Para po, himinto ang jeep sa gitna ng traffic sa EDSA Munoz. Walang humihinto, walang bumababa. Pero nang tumingin ulit ako sa harap, wala na siya. Nawala ang babae. Nawala ang bayong. Nawala ang dugo sa sahig. Pero ang amoy nanatili. At sa bulsa ko, may nadama akong malamig na bagay. Hinugot ko, isang itlog na itim. May buhok na nakabalot sa paligid niya. Buhok ng babae. Hindi ko alam noon na iyon ang simula ng sumpa na papatay sa pamilya ko.
na iyon ang simula ng pagbabalik ng taong inilibing ko sa disyerto ng Riyadh, na hindi ko na kailanman dapat binuhay ulit ang pangalan. At ang pinakamalala, hindi pa yon ang huling beses na makakasakay siya sa jeep na yon. Sa susunod, ako naman ang driver. Kabanata 2, Yenji pag-uwi NA hindi dapat. Pagkalapag ko sa NAI Terminal 3, alas 7 ng gabi. Mainit pa rin ang hangin kahit umulan. Parang may humihila sa akin palabas ng airport. Pero sa loob-loob ko, gusto ko na sanang bumalik sa eroplano. Hawak ko pa rin sa bulsa ko yung itlog na itim na nakabalot ng buhok. Hindi ko alam kung bakit hindi ko itinapon. Parang may boses na bumubulong. Hawakan mo. Dalhin mo pa uwi. Sa labas ng arrival, tinawagan ko ulit si Lito. Kuya, nasaan ka na? Susunduin kita. Huwag na. Mag-isa lang ako. Sasakay na lang ako ng bus papuntang Cubao. Tapos jeep na lang. Sige, ingat ka ha. May kakaiba kasi dito sa bahay simula kahapon. Parang may umiyak sa labas ng bintana tuwing alas 2. Hindi ko na pinansin. Pagod na pagod ako. 12 taon akong hindi umuwi ng ganito kadalian. Walang pasabi. Walang paalam sa mga katrabaho. Parang tinakasan ko ang Riyadh o tinakasan ako ng Riyadh. Sumakay ako ng bus papuntang Cubao. Sa loob, halos walang tao. Ako lang. Isang babaeng may dalang supot ng Purigold at isang lalaking nakahudi na nakayuko sa unahan. Sa gitna ng EDSA, biglang bumuhos ang ulan ng sobrang lakas. Parang may binubuhos na timba mula sa langit. Tumigil ang bus sa Maymayshaw Boulevard. Biglang bumukas ang pinto kahit walang hinihintay na pasahero. May sumakay na babae. Basa ang buhok. Nakaitim pairing. May dalang bayong. Hindi ko na kailangang tumingin ng matagal. Alam ko na agad kung sino siya. Pero hindi siya lumapit sa akin. Naupo siya sa pinakaharap, sa tabi ng driver. At nang tumingin ako sa salamin sa harapan ng bus, wala siyang reflection. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako kahit hindi pa terminal at sumigaw. Para po. Bumaba ako sa gitna ng ulan. Hindi ko na hinintay ang susunod na bus. Nagtaksi na lang ako diretso sa Cubao. Pagdating sa Cubao, halos alas 11 na ng gabi. Maingay pa rin ang paligid, pero parang iba ang tunog ng ulan. Parang may humihikbi sa bawat patak. Sumakay ako sa unang jeep na nakita ko. Late number, N666. Amilyar ako sa jeep na yon. Deti ko rin, tong sinasakyan noon papuntang Bahay Toro. Pumasok ako. 3 pasahero lang, isang babaeng nagdadasal ng rosaryo, isang lalaking lasing na lasing, at ang driver na mukhang bagong gising. Umupo ako sa bandang likuran, pinakadulo. Sa labas, nakita ko pa rin ang bus na sinakyan ko kanina. Nakatigil pa rin sa kanto. At sa bintana ng bus, nakatingin sa akin ang babaeng walang reflection. Ngumiti siya. Ngumiti siya ng walang bibig. Umandar ang jeep. Sa gitna ng Commonwealth, biglang nawala ang ilaw sa loob ng jeep. Kahit yung ilaw sa labas, parang nilamon ng dilim. Naririnig ko lang ang tunog ng makina at ang ulan sa bubong. Maya-maya pa, narinig ko ang tunog ng plastik na nagkiskisan. Parang may nagbubukas ng supot. Amoy lupa na basa. Amoy dugo. Hindi ko na kailangang lumingon. Naramdaman ko na siya sa likod ko. Hindi siya umupo. Nakatayo siya sa easel, kahit bumubundol-bundol ang jeep. At sa tenga ko, bumulong siya. Hindi ko alam kung paano siya nagsalita ng walang bibig, pero narinig ko ng malinaw. Salamat sa pag-uwi mo, Marlon. Hinintay kita ng 12 taon. Ngayon makakauwi na rin ako. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Hanggang sa biglang bumalik ang ilaw. At nang tumingin ako sa likod, wala na siya. Pero sa upuan sa harap ko, may naiwan na bayong. Binuksan ko. Puro itlog na itim. 16 na piraso. At sa ibabaw ng mga itlog, may nakasulat na dugo. Isa para essay bawat taon MSA Riyadh. Pagdating sa Novaliches, ako na lang ang natirang pasahero. Bumaba ako sa tapat ng bahay namin. Hindi pa ako nakakapasok sa gate.
nakita ko na agad si Lito na nakatayo sa labas. Basang-basa. Hawak niya ang bayong na iniwan sa jeep. Kuya, kanino to? May nakita akong itlog sa loob. At, Kuya, bakit may buhok ng babae? Hindi ako nakasagot. Dahil sa sandaling iyon, alam ko na hindi ako ang umuwi. Ako ang dinala pa uwi. At ang sumpa nagsimula na. Kabanata 3, Yenji unang biktima. Pagpasok ko sa gate, parang binuhusan ako ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa kahit basa na ako sa ulan. Si Lito, nakatayo pa rin sa labas ng bahay namin sa Project 8, hawak-hawak ang bayong nagawa sa buri. Basa rin siya, pero hindi dahil sa ulan. Pawis siya, pawis na malamig. Ang mga mata niya, parang natatakot pero hindi niya may paliwanag. Kuya, kanino to? Kanina ko pa to nakita sa labas ng gate. May tumawag kasi sa akin, pambabay ang boses. Sabi niya, puntahan mo sa labas. May padala si Marlon. Pero wala namang tao. Ito lang. Binuksan niya ang bayong sa harap ko. 16 na itlog na itim. Sa bawat itlog, may nakabalot na buhok ng babae. Mahaba, basa. At sa gitna ng mga itlog, may maliit na pepel na kulay dilaw na parang lumang resibo. May nakasulat gamit ang pulang tinta na parang dugo. Isa sa bawat tao na iniwan mo ako sa disyerto. Hindi ko na kaya. Nanghina ang tuhod ko. Nakaupo ako sa semento sa harap ng gate. Basang-basa, nanginginig. Si Lito, hindi pa rin niya maintindihan. Kuya, ano to? Prank ba to? Sino ng babae? Sinong iniwan mo? Hindi ko masabi. Hindi ko masabi na may babaeng pinatay ko sa Riyadh noong 2012 na may babaeng pinagsamantalahan ko, pinatay, at inilibing sa gitna ng disyerto malapit sa Albada, na ang pangalan niya si Jasmine, na Saudi siya, na bago ko siya patayin, sinabi niya sa akin, hindi mo ako makakalimutan, Marlon. Babalik ako. Dadalhin ko kayo lahat. Hindi ko sinabi kahit kanino. Ni sa nanay ko, ni sa tatay ko bago siya mamatay. 12 taon ko tung tinago. At ngayon, bumalik siya. Sa bayong, sa itlog, sa buhok. Umasok kami sa bahay. Si nanay, gising pa kahit 12:00 na ng madaling araw. Marlon, anak, bakit hindi ka nagpaalam? Yakap niya ako. Pero nang makita niya ang bayong nadala ni Lito, bigla siyang napaatras. Anak, saan galing yan? Amoy lupa, amoy libingan. Sinabi ko sa kanila na huwag hawakan. Itinago ko sa ilalim ng altar namin, sa may Santo Niño. Pero hindi ko na kinaya. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa sala, nakatingin sa altar. 3:00 na madaling araw, biglang may tumapak sa bubong. Tapak, tapak, tapak. Parang may naglalakad na mabigat. Pero walang ulan na. Tumigil ang ulan. Si Lito, gising ding. Kuya, narinig mo yon? Tumango ako. Tumayo kami. Lumabas sa labas. Walang tao. Pero sa gate, may bagong bayong na naman. Binuksan ni Lito. 16 na itlog pa ring. Pero ngayon, may isa ng basag. At sa loob ng basag na itlog, hindi pula. Puro itim na langgam na buhay, kumakain sa puti ng itlog. Kinabukasan, Sabado. Si Lito, pumasok sa trabaho kahit Sabado. Sabi niya, may overtime daw sa construction site sa Fairview. 8:00 pa lang ng umaga, wala pa siyang dalang almusal. Sabi ko, kumain ka muna. Sabi niya, ayos lang, kuya. Gutom lang to. 12:00 ng tanghali, tumawag ang foreman niya. Marlon, pinsan ka ba ni Lito? Punta ka rito sa site. May nangyari. Pagdating ko sa site, nakita ko na agad. Nakaupo si Lito sa gilid ng bakod. Nakayo ko. Walang galos. Walang dugo. Pero patay na. Ang mga doktor sa ospital, sabi nila heart attack. Pero alam ko, hindi heart attack yon. Kasi nang binuksan nila ang bibig niya para lagyan ng tubig, puro itim na langgam ang lumabas. Libo-libo. At sa bulsa niya, may isang itlog na itim na basag na.
Sa libing ni Lito, 3 araw pagkatapos, umulan pa rin. Sa sementeryo sa Novaliches, habang inilalibing siya, may lumapit sa akin na matandang lalaki. Nakaputi, nakasalamin na makapal. May hawak na baston na gawa sa kawayan. Hindi ko siya kilala. Pero nang makita niya ang libing, tumigil siya sa harap ko. Ikaw si Marlon? Tumango ako. Hindi aksidente ang nangyari sa kapatid mo. May dala kang sumpa mula sa jeep. Alam mo kung sino ang babaeng may bayong. Hindi ako nagsalita. Tumango siya. Kilala kita. Kilala ko rin siya. Ako ang huling albularyo na nakipaglaban sa linyada niya noong 1980s. Ang pangalan niya, Jasmine Alsheri. Hindi siya tao. Kalahati siyang tao, kalahati siyang iba. Tinignan niya ako ng matagal. Hindi mo siya napatay noong inilibing mo siya sa disyerto, Marlon. Hinintay ka lang niya. At ngayon, nagsimula na ang bayad. 16 na itlog. 16 na taon mo siyang iniwan. At isa-isa, kukunin niya ang pamilya mo. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig. Parang yelo. May paraan pa. Pero kailangan niyong magkita ulit sa loob mismo ng jeep na sinakyan mo. Sa parehong ruta. Sa parehong oras. Kung gusto mong matapos to, sumakay ka ulit. At ako sasakay din. Tumingin siya sa libing ni Lito. Una na si Lito. Pangalawa, ikaw ang pipiliin niya. O kaya Echo. At umalis siya. Hindi ko na siya nakita ulit. Pero alam ko, na sa susunod na sasakay ako sa jeep na 666. Hindi na ako mag-iisa. At ang sumpa, hindi pa tapos. Kakasimula pa lang. Kabanata 4, ENG Albularyo SA Jeep. 1 linggo pagkatapos ilibing si Lito. Itong araw na hindi ako makatulog ng mahimbing. Tuwing magsara ang mata ko, naririnig ko ang tunog ng makina ng jeepney na 666. Naririnig ko ang pagbuhos ng ulan sa bubong. At naririnig ko ang mahinang bulong sa tenga ko. Marlon, isa na lang ang natira sa'yo. Hindi ko na kinaya. Sa 7 araw, Biyernes ng gabi, 11:30, nagbihis ako ng itim na shirt at maong. Walang dalang cellphone. Walang dalang wallet. 1 piraso lang ng anting-anting na bigay ng lola ko noong bata pa ako. 1 maliit na bato na may butas sa gitna, nakatali sa pulang laso. Hindi ko alam kung bakit ko pa yun dinala. Siguro nga, sa kaibuturan ko, naniniwala na ako sa sumpa. Pumunta ako sa terminal sa Munoz, Cubao. Parehong lugar kung saan ako sumakay noong umuwi ako mula sa airport. Maulan pa rin. Arang hindi na tumigil ang ulan mula nang dumaiting ako. Nakatayo ako sa tabi ng kalsada, basang-basa, naghihintay. 12:20, dumaiting ang jeep. Plate number, 666. Kulay dilaw na kupas, kalawang sa gilid, at may nakasulat sa harap na Novaliches, Cubao, na halos mabura na. Tumigil sa harap ko. Bumukas ang pinto. Walang driver na nakita ko agad. Pumasok ako. Walang ibang pasahero. Umupo ako sa pinakadulo. Parehong upuan noong gabing may sumakay na babaeng walang bayad. Bumuhos ang ulan sa bubong. Arang may tumutulo rin sa loob. Dugo. Hindi ko na alam. Umandar ang jeep kahit walang driver na nakikita. Sa salamin sa harap, wala akong nakikitang tao sa driver's seat. Pero tumatakbo. Para may sariling buhay ang jeep. Sa unang hintuan sa may welcome rotonda, biglang bumukas ang pinto. Sumakay ang matandang lalaki na nakita ko sa libing ni Lito. Nakaputi pa rin. May dalang baston na kawayan. May dalang maliit na supot na tela na kulay pula. Naupo siya sa harap ko, eksaktong parehong upuan ng babaeng may bayong. Tumingin siya sa akin. Metagal. Hindi kumukurap. Ikaw nga si Marlon. Tumango ako. Alam mo ba kung bakit ka sinundan ng babaeng may bayong? Umiling ako. Pero alam ko. Alam ko. Hindi siya nagsalita agad. Binuksan niya ang supot na pula. Kumuha siya ng tawas na kristal.
Kumuha siya ng itim na kandila. At kumuha siya ng isang piraso ng pepel na dilaw. Parehong pepel na nakita ko sa bayong. Si Jasmine Al-Shehri, hindi siya namatay nang inilibing mo siya sa disyerto. Hindi siya tao. Kalahati siyang tao, kalahati siyang jinn. Ang babae minahal mo sa Riyadh, hindi babae yon. Ginawa niya yon para mapalapit sa iyo. At nang patayin mo siya, ginamit niya ang dugo niya para makadanti. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig. Parang patay na. 16 na taon kang nanatili sa Riyadh. 16 na itlog ang dala niya. Isa nang napisa. Si Lito. Kung hindi natin puputulin ang sumpa ngayon, ikaw ang susunod. Tinignan niya ako ng diretso sa mata. Alam mo ba kung bakit ka lang niya ginugulong ngayon? Umiling ako ulit. Kasi ngayon ka lang umuwi. Ngayon ka lang bumalik sa lupa ng Pilipinas. Ang sumpa niya, hindi siya makakapasok sa Saudi. Kailangan niyang dalhin ka rito. At kailangan niyang gamitin ang jeep na 2. Kasi itong jeep na 2, ako ang may-ari. Biglang tumigil ang jeep sa gitna ng Commonwealth Avenue. Walang traffic. Walang tao. Parang kami lang dalawa sa buong mundo. Binuksan niya ang supot ulit. Kumuha siya ng asin. Kumuha siya ng bawang. At kumuha siya ng isang maliit na bote na puno ng langis na may amoy kamangyan. Ngayong gabi tapos na ang sumpa. Pero kailangan mong aminin sa akin lahat. Doon na ako bumigay. Umiyak ako. Sinabi ko lahat. Na, may babaeng pinatay ko. Na, si Jasmine nga. Na, inilibing ko siya sa disyerto. Na, alam kong mali. Na, hindi ko sinabi kahit kanino. Habang umiyak ako, ginawa niya ang ritual. Sinabuyan niya ng asin ang buong jeep. Sinindihan niya ang itim na kandila. Binasa niya ang Latin na orasyon na hindi ko maintindihan. At sa gitna ng orasyon, biglang sumigaw ang hangin sa labas. Naririnig ko ang tunog ng bayong na binubuksan. Naririnig ko ang tunog ng itlog na nababasag isa-isa. At naririnig ko ang boses niya, si Jasmine. Marlon, hindi mo ako makakalimutan. Biglang lumiwanag ang loob ng jeep. Parang araw. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa easel. Basa ang buhok. Nakaitim. Walang mukha. Puro butas ang mata. At sa kamay niya, hawak niya ang bayong na puno na lang ng 16 na basag na itlog. Pero hindi siya lumapit. Kasi sa harap niya, nakatayo ang matandang albularyo. Hawak ang baston. Hawak ang tawas. At sa unang pagkakataon, nagsalita ang albularyo ng malakas. Jasmine Al-Shehri, sa pangalan ng Diyos na, sa pangalan ng lupa na nilibing mo, sa pangalan ng dugo na ibinuhos mo, umetras kay. Biglang nawala ang liwanag. Biglang nawala ang tunog ng ulan. Biglang nawala ang jeep. At na magmulat ako ng mata. Nasa loob ako ng ospital. Novaliches General Hospital. 2 araw akong koma. At sa tabi ko, nakaupo si nanay. Umiyak siya nang makita akong gising. Pero ang hindi niya alam, nang tingnan ko ang bintana ng kwarto, nakaparada sa labas ang jeep na NNI 666. Walang driver. Bukas ang pinto. At sa loob, nakaupo ang matandang albularyo. Ngumiti siya sa akin. At binuka niya ang bibig. Walang ngipin. Walang dila. Puro itim na langgam. At doon ko lang na-realize. Hindi pa tapos ang sumpa. Kakaumpisa pa lang. At ang albularyo sa jeep. Hindi siya tao. Hindi rin siya kalaban ni Jasmine. Siya, ang bagong may-ari ng kaluluwa ko. Kabanata 5. Yenji pagbubunyag 80 paglalaban. Nakaupo ako sa ospital na kama. Nakakabit pa ang dextrose sa braso ko. 3 araw na akong gising, pero parang hindi pa rin ako makagalaw ng maayos. Akiramdam ko, may nakabante sa akin na hindi ko makita. Si Nane, halos hindi umalis sa tabi ko. Kahit anong sabi ko sa kanya na umuwi siya at matulog, ayaw niya. Anak, hindi kita iiwan. May masama akong kutob simula nang dumating ka. Sa ika-4 na araw, Bayernes ulit, 7:00 ng gabi.
Biglang nawala ang kuryente sa buong ospital. Kahit yung emergency light, hindi gumana. Madilim na madilim. Naririnig ko lang ang hininga ni nanay sa tabi ko. At ang tunog ng ulan sa labas, ulit. Maya-maya pa, narinig ko ang tunog ng makina ng jeepney. Malapit. Arang nasa loob mismo ng ospital. Bumukas ang pinto ng kwarto namin. Walang ilaw, pero may buwan sa labas ng bintana kaya kita ko ang anino. Pumasok ang matandang albularyo. Erehong damit puti. Erehong baston na kawayan. Erong gayon, may hawak siyang maliit na kahon na gawa sa kawayan, nakabalot ng pulang tela. Umupo siya sa paanan ng kama ko. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang siya kay nanay. Ma'am, pwede po bang maiwan kami ni Marlon ng sandali? Si nanay, natakot. Pero tumango siya at lumabas. Nang makalabas siya, nagsalita na ang matanda. Marlon, hindi pa tapos ang sumpa. Natanggal ko lang si Jasmine sa katawan mo. Pero ang kaluluwa niya, nakakabit pa rin sa jeep. At ang jeep, hindi ordinaryong jeep yan. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may maliit na pleto na gawa sa tanso. Sa gitna ng pleto, may tatlong bagay. Isang piraso ng buto na maliit, parang daliri ng bata. Isang piraso ng tela na itim na may dugo. At isang singsing na pilak na may ukit na Arabic. Ito ang tatlong bagay na nagbibigay buhay sa jeep na NNI-666. Ang buto mula sa unang biktima noong 1978. Ang tela mula sa unang mangkukulam na gumawa ng sumpa. At ang singsing mula kay Jasmine. Tinignan niya ako ng matagal. Alam mo ba kung sino ang tunay na may-ari ng jeep na iyon? Umiling ako. Ngumiti siya. Hindi maganda ang ngiti niya. Ako ang apo ng unang mangkukulam na gumawa ng sumpa. Ako ang huling tagapagmana. At bawat sampiyon, kailangan kong maghanap ng bagong driver na papalit sa akin. Kailangan kong maghanap ng taong may mabigat na kasalanan. Na handang isuko ang kaluluwa niya kapalit ng kapatawaran. Hinawakan niya ang kamay ko. Noong makita-kita sa libing ni Lito, alam ko na agad. Ikaw ang hinintay ko ng 12 taon. Kaya ko hinintay na umuwi ka. Kaya ko hinintay na makasakay ka sa jeep. Kaya ko hinintay na makita-kita ni Jasmine. Nanginig ako. Bakit mo to ginagawa? Dahan-dahan siyang tumayo. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Sa ilalim ng buwan, nawala ang mukha niya. Puro butas ang mata. Puro itim na langgam ang bibig. Kasi ako si Jasmine. At ikaw ang magiging bagong albularyo. Ikaw ang maghihintay ng susunod na pasahero na may mabigat na kasalanan. Ikaw ang magiging bagong may-ari ng jeep. Biglang bumukas ang bintana. Pumasok ang hangin na malamig. At sa labas, nakita ko ang jeep na NNI-666. Bukas ang pinto. Nakaandar ang makina. At sa loob, nakaupo ang sarili ko. Nakaupo ako. Ngiting-ngiti. Hawak ang bayong. Hinawakan na matanda ang lead ko. Hindi masakit, pero hindi ko na makagalaw. At sa tenga ko, bumulong siya gamit ang boses ni Jasmine. Salamat, Marlon. Salamat sa pag-uwi. Salamat sa pagtanggap ng sumpa. Ngayon't makakaalis na ako. At doon ko naramdaman. Parang may hinigop sa loob ng dibdib ko. Parang may umalis. Parang may pumasok. At nang magmulat ako ulit. Nakatayo na ako sa harap ng ospital. Hawak ang baston na kawayan. Nakaputi. At sa bulsa ko, may maliit na kahon na gawa sa kawayan. Pumasok ang isang lalaki sa ospital. Naka-hoodie. Basa. May dalang bayong. Tumingin siya sa akin. Natakot siya. Pero ngumiti ako. Sumakay ka na. May pupuntahan pa tayo. At doon ko lang na-realize. Hindi na ako si Marlon. Ako na ang albularyo sa jeep. Ako na ang bagong tagapagmana ng sumpa. At ang jeep na NNI-666, hindi na titigil sa pagtakbo. Hanggang may darating na bagong pasahero na katulad ko noon. Hanggang may bagong tatanggap ng sumpa. Hanggang may bagong magiging driver. At ngayon,
Naghihintay na ako. Sa susunod na umuwi. Sa susunod na sumakay. Sa susunod na magiging ako. Kabanata 6. Hindi na ako si Marlon. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng Novaliches General Hospital, alas 12 na madaling araw. Umulan pering. Hawak ko ang baston na kawayan. Nakaputi ako. At sa loob ng bulsa ko, nararamdaman ko ang bigat ng maliit na kahon na yari sa kawayan. Sa loob ng kahon, naririnig ko ang mahinang tunog ng itlog na gumugulong. Nakaparada pa rin sa harap ko ang jeep na NN666. Bukas ang pinto. Nakaandar ang makina. Walang driver na nakikita. Pero alam ko, may nakaupo na sa loob. Pumasok ako. Umupo ako sa driver's seat. Sa salamin sa harap, nakikita ko ang sarili ko. Ngumiti ako. Ngumiti ako ng walang ngipin. Ngumiti ako ng may itim na langgam na lumalabas sa bibig. At sa backseat, nandoon si Marlon. Ang tunay na Marlon. Nakatali ang mga kamay. Nakabusal ang bibig. Umiyak siya nang makita ako. Hindi siya makapagsalita, pero naririnig ko ang isip niya. Hindi totoo, ibalik mo ako. Ibalik mo ako sa katawan ko. Ngumiti lang ako. At nagsalita ako gamit ang boses niya. Gamit ang boses kong dating boses. Marlon, tapos na ang paghihirap mo. Hindi mo na kailangang magtago pa. Hindi mo na kailangang magsinungaling pa. Ako na ang bahala sa lahat. At doon ko binuksan ang maliit na kahon. Sa loob, 16 na itlog na itim. Lahat basag na. Lahat may langgam. Pero sa ibabaw ng mga itlog, may bagong itlog na puti. Bago. Walang buhok. Walang dugo. At sa ibabaw ng itlog na yun, nakasulat gamit ang pulang panulat. Para sa susunod na driver. Tinignan ko si Marlon sa salamin. Alam mo ba kung sino ang susunod? Umiling siya ng umiling, umiyak. Kayong lahat na nanonood ngayon. Biglang tumigil ang ulan. Biglang nawala ang tunog ng makina. At sa harap ng jeep, nakita ko kayo. Kayong nanonood ngayon. Ayong nakaupo sa harap ng cellphone o computer nyo. Kayong nakikinig sa kwentong ito hanggang dulo. Nakikita ko kayo. Nakikita ko ang mukha nyo. Nakikita ko ang bahay nyo. Nakikita ko ang oras sa relo nyo, alas 12:30 na madaling araw. At sa labas ng bintana nyo. Narinig nyo ba yon? Yung tunog ng jeepney na humihinto. Yung tunog ng pinto na bumubukas. Yung tunog ng makina na umaandar. Kahit walang driver, huwag kayong lilingon. Kasi kung lilingon kayo, makikita nyo ako. Nakaupo sa inyong tabi. Hawak ang bayong. At sa loob ng bayong, may itlog na may pangalan nyo. Hindi pa basag. Pero kapag nag-subscribe kayo sa channel na ito, kapag nag-like kayo, kapag nag-comment kayo ng Pamela Clamil o K. Banong sa baba, hindi ko nababasagin ang itlog nyo. Promise. Kasi kapag ginawa nyo yon, ipapasa ko na lang sa susunod na manonood ang sumpa. Simple lang naman. Mag-subscribe ka. Mag-like. Mag-comment. O kaya, magpakatulog ka na lang. At bukas ng alas 2, pakinggan mo ulit ang susunod na kwento. Kasi ako, naghihintay pa rin sa susunod na pasahero. At ang jeep na NN666, hindi natitigil. Hanggang may nanonood. Hanggang may nakikinig. Hanggang may sumasakay. Salamat sa pakikinig. At ingat kayo pa uwi. Click the subscribe button bago pa huli ang lahat.